dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, nakikita nyo ba yan? Oh, sabi rito, lakihan ko lang. Kalat na kalat ngayon sa ginanap. Anong ginanap? Malacanang Fellowship. Oh, pinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kaya-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. O, tandaan nyo mga kababayan to. Ha? Etong mga DDS, abay pinagbibintangan pa na bayaran ng mga Iglesia ni Cristo. Kita nyo mga kababayan? O, Kicks TV, tignan mo kung paano nila linlangin, manipula ang isipan ng mga mahihina na kanilang mga taga-suporta. Yung mga naniniwala kay Santa Fiona. Mga kababayan, kita nyo naman ang pahayag dito. Wow, heavy naman, Tiyang Lisa. Is this true, Mrs. President? Kita nyo simpleng-simple yung mga banat nila. Ano pa? Parang nakakaloko itong si Lisa. Marcos sa iglesia. Nalilitan ka sa kita nyo? Ganyan mga kababayan. Gusto kasi ng mga DDS magalit itong mga kapatid natin na iglesia. Saan? Sa Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung kanilang intensyon mga kababayan. Para bang ganito lang kasimple yan. Sila na mismo ang gumagawa ng pangungutya para magalit ang mga iglesia. Diba? Sila na mismo gumagawa ng pangungutya na ang Pangulo at si First Lady wala namang sinasabing ganyan. Mga kababayan? Maliwanag na maliwanag. Tanong nyo kung may pruweba yan. Tanungin nyo kung sino nagsabi niyan. Wala yan, walang nagsabi dyan. Bakit mga kababayan? Kasi etong mga ito, ang gagawin, abay galitin yung mga tao kasama na Iglesia ni Cristo. Yan po yan. Kaparaanan nila yan. Na etong nagkakasundo na na Iglesia ni Cristo at gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto nilang wasakin. Bakit? Yung kanilang kinampihan na ang dinadasalan ay Diablo na si Kibuloy, pero ninyo hindi nagtagumpay. Maliwanag yan mga kababayan. Matagal na nilang ginagawa yan. Rally pa lang sa EDSA, anong sinasabi nila ng mga yan? Kasama yung kalbo. Sino? Si Agent Morales. Na sinasabi nila. Di po ba dinadamay nila ang iglesia? Matagal na nilang gustong gawin niya na pag-awayin itong Iglesia ni Cristo at itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang mga Diablo. Oo, tama kayo. Diablo nga mga kababayan Di ba? Ang galing bumulong. Parang ganito lang yan. Kainin mo ang mansanas ko. Kainin mo itong mansanas ko, Adan. Di ba? Yung mga Diablo, kainin mo ang mansanas ni Eva. Nakikita mo yung mansanas ni Eva. Masarap na masarap yan, Eva. Di ba? Ganyan bumulong yung mga yan. Parang yung mga ahas. Sa istorya ni Eva at Adan. Di ba? Yan sila mga kababayan. Ano nangyari? Di po ba? Abay, nilantakan ni Adan yung mansanas ni Eva. Ano nangyari? Di ba? Biglang naging makasalanan. Kaya etong mga kapatid natin, alam naman natin na hindi magpapauto ang mga Iglesia ni Cristo. Hindi rin sila susuporta sa mga magnanakaw, mamamatay tao.
Tama po ba, mga kapatid natin sa iglesia? Kayo po ba ay sasama sa isang tao na mamamatay tao, magnanakaw, ang Diyos ay demonyo? Hindi po kami naniniwala dyan at hindi mangyayari yan. Di po ba? Oh, ano? Sasama kayo? Yun lang ang tanong dyan. Sasama kayo sa ang sinasamba ay demonyo? Sasama kayo sa mga taong ang intensyon magnakaw sa gobyerno? May patunay na yan. Sasama kayo sa mga tao na mamamatay tao? Oh, eto na. Oh, yan yung naratibo mga kababayan. Oh, na ano, galitin ng mga tao, utuin ng mga iglesia ni Cristo para sumama sa kanilang mga grupo. Isa pa, hindi lang yan DDS na yan, meron pa. Eto, paborito nyo to ha. Oh, pasok. Oh, tingnan nyo to mga kababayan. Panoorin nyo maigi to. Talagang eto, kanilang plano na pagiging panggalit sa mga iglesia ni Cristo, mga kababayan, maliwanag ito, planado, organisado, nagpulong-pulong ang mga pinapanood ng mga DDS na mga ginagawang bobo ang mga Pilipino. Ito na. Pasok! Bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo? Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia Biglang bumahit si Banat Bay kay Taberna. Kung inyong matatandaan, ito panay ang tira. Bakit, Banat Bay, biglang parang may paserser ka na? Mukhang nag-iba na ang tema. Ay! Ito na. Panoorin nyo. Pakinggan nyo maigi. At inyong sipating maigi. Oo, sipating nyo maigi. Ito na. Kung maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi Alam mo na yun nga yun, Sir Anthony? Ang bait ang putik na yun ito lang. gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro. Kita nyo mga kababayan? Meron bang pinalabas kahit kailan ang administrasyong Pangulong Bongbong sinabing ang mga iglesia ni Cristo mamamatay tao? Meron po ba kayong narinig dito sa channel na to na sinabihan natin ang mga kapatid natin sa iglesia ay mamamatay tao? Kita nyo gumawa ng mga fake news to? Yan po sila mga kababayan. Bakit? Desperado na silang maagaw ang kapangyarihan. Ganyan po sila. Ganyan po sila. Minamansyat kinukondisyon ang isipan ng taong bayan. Minamansyat kinukondisyon ang isipan ng mga kapatid natin sa iglesia. Akala ni Banat Bay mga uto-uto yung mga iglesia ni Cristo at ni Jason sa mga kababayan, pasok. Pero Sir, eto, pasensya na pero yun yung punto ng script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para ng EJK at Idudugtong, isasama. Isasama kayo. Sa wala naman sinasabi ang gobyerno. Ito na pakinggan nyo maigi. Yung kanilang mga propaganda. Propaganda mga kababayan, propaganda ito. Ngayon mga kababayan, marami nagsasabi. Hindi naman pala nasasabihan at hindi balita sa mga lokal, sa mga malalayong lugar o sa mga dito sa Kamaynilaan na meron talagang gagawing pagtitipon o rally ang mga iglesia. Pakinggan nyo, eto na. Pasok, Banat Bay, galingan mo. ito nung script eh. Si Duterte, mamamatay tao. Totoo naman, si Duterte, mamamatay tao. Shoutout po sa lahat ng mga bagong subscriber. Tulad ni Hanabi. Sa inyo pong lahat, yung mga moderator, pakibati naman yung ating mga kasama. Eto na.
Si Duterte, mamamatay tao. Script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos siya sa pulis para Totoo naman, mga kababayan. Totoo naman, di po ba? Tama yan sinabi mo. Sang-ayon kami dyan. Mamamatay tao talaga yan. Tuloy. Tapos, susunod. Mamamatay tao si Digong, anong gagawin? sa pulis para Uutosan? tao, uutos siya sa pulis para ng EJK at Kita nyo, uutos sa pulis para magano ng EJK. Tama naman. Totoo naman. Nangyari naman. Di po ba? Kasi kung hindi nangyari, wala sanang mga sumisigaw ng hustisya na na pinatay yung kanilang kamag-anak, anak, tatay, magulang, kapatid, no? Ang daming ganong sumisigaw. mamamatay tao, sino utusan niya? Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino? Ikaw may sabi niyan. Mga kapatid na iglesia, siya may sabi niyan, uutusan daw. Yung alin? Mga pulis. Liwanagin mo. Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw yun? Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang... Kita nyo? Siya po may sabi niyan, sa totoo lang. Kung magpapadala kayo sa pang-uuto ng mga ito, mga DDS, wala kaming magagawa ron. Kasi mga kababayan, kami sisigaw pa rin kung ano yung aming pinaglalaban rito. Etong mga ito, mga kababayan, ang naratibo ngayon para isiksik sa mga tao, ang gobyerno ang nagpapalabas na kayo ay mamamatay tao, samantalang sila yung nagsasabi nito. Di ba? Panoorin nyo. Think, ka na lang. Wait lang baby time. Ay, baby. Hindi ako nakulangan. Kahapon, lang. Di mo ba? Mga kababayan, sige. Panoorin nyo na nga lang ito ng buo. Kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na, pero yun yung punto nung script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos siya sa pulis para ng EJK at mamamatay tao, sino uutusan niya? Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw yun? Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang... Kita nyo, mga kababayan, ganun sila magmanipula ng isip. Di po ba? Sabag ka. Maraming pera dyan. Kumuha ka ng 10,000. Ito na. Nakita nyo, narinig ninyo, mga kababayan. Tuloy. Ini-imply po nung kwento na yan. Kung meron pong makanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, Yan. nakasuhan, Yan. itinitiwalag po yan sa Narinig mo, Banat Bay? Tinitiwalag yung mga ganyan. Bakit kailangan mong i-connecta sa iglesia? Kita nyo, mga kababayan? At tandaan nyo, si Digong mismo ang nagsabi sa bunganga niya galing na siya, habang kausap niya si Machong Panelo, sabi niya, maririnig mo diyan kay Garma na ako ay nagpapahanap ng mga pulis na iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil daw mapagkakatiwalaan sa pera. Kay Digong mismo galing yan. Si Digong ang nagsabi niyan. Ngayon, maliwanag naman ang sinabi ni Taberna na ang mga iglesia na ganyan ay tinitiwalag yan. Di po ba? Pero nililiko niya, mga kababayan, para mamanipula ang isipan ng mga mahihina. Mahihina ulo. Tuloy. sa Iglesia ni Cristo Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang ini-imply po nung kwento na yan. Kita nyo, ini-imply, isip mo lang yan dahil tamang hinala kayo. Lahat na lang ng pwede ninyong gawan ng kwento, gagawan ninyo para malinlang nyo ang sambayan ng Pilipino. Di po ba? Tuloy. Pasok.
Meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama. Halimbawa, Ito naman si Alin, no? Ano? Bakit ba sinasali mo sa vlog mo? Ang alin? Iglesia ni Cristo? Bakit? Nasa balita to. Hindi ako against sa mga Iglesia ni Cristo. Ulitin ko, lolo't lola ko, Iglesia ni Cristo. Alam ko, ang turo ng aral dyan. Alam nyo, minsan kahit anong relihiyon tayo, no? Minsan meron talaga. Hindi kayang unawaan yung sinasabi ko. Kaya pasensya na kayo. Kung hindi nyo kayang unawain yung sinasabi ko, mga boss, hindi ako makikipag-away sa inyo. Ako po rito yung nagpapaliwanag ng aking pananaw, opinyon. Kung ayaw nyo ng sinasabi ko, magsilayas kayo. Panoorin nyo ito, si Banat Bay. Doon nyo sabihin yung mga sinasabi nyo. At ako, hindi ako naniniwala. Yung mga yan, Iglesia ni Cristo, hindi ako naniniwala dyan. Mga Iglesia ni Cristo, tanggap yung mga yan para sirain kayo. Totoo yan. Tanggap yung mga yan. Nagpapanggap na Iglesia ni Cristo. Tuloy. Hindi nyo masisira itong live na to. Tutuloy-tuloy ko to. Ulit. Banat ba? Tuloy mo. maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na pero yun yung punto ng script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos siya sa pulis para ng EJK at mamamatay tao. Sino uutusan niya? Diba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw yun? Ikukonekta niya ngayon yan. Sino ba yun? Iglesia, taga sa inyo. Ganon ang ini-imply. Kita nyo? Paano? Sino nagdamay ng Iglesia ni Cristo? Sino? Ako ba? Ito, nagdadamay. Nilalayo ko nga kayo rito. Bakit? Kilalang fake news ito. Sobra ang fake news ng taon to. Nilalayo ko nga kayo eh. Mga kapatid sa iglesia. Yung mga iglesia dito na matagal na. Alam nyo yan. Di po ba? Nilalayo ko kayo rito. Ikukonekta kayo rito. Kayo daw. Tuloy. Sa iglesia, taga sa inyo. Ganon ang ini-imply po Taga sa inyo daw. nung kwento na yan. Kung meron pong Yan daw yung ini-imply ng kwento na yan, mga kababayan. Kay Digong mismo galing yan. Si Digong ang naglabas na na siya mismo ang nagbanggit ng Iglesia ni Cristo. Ang pamahalaan, mga kababayan, walang binanggit na kasama sa planong destabilisasyon ang mga Iglesia ni Cristo. Walang ganon. Walang ganon, mga kababayan. Walang sinabi ang gobyernong ito. Kanila mismo galing ang Iglesia ni Cristo. Salita nila. Salita ni Garma, ni Digong, at neto, Gonggong. Di po ba, mga kababayan? Magpakita kayo ng sinalita ng taga-gobyerno na ang Iglesia ni Cristo kasama sa pagpapabagsak ng administrasyon. Pakitaan nyo ko kung meron. Sila lang ang gumagawa ng kwento, maliwanag yan. Sila, bakit? Ang mga utak niyan, desperado na. Dahil kailangan na nilang mapabagsak si Pangulong Bongbong sa lalong madaling panahon. Bakit? Dahil naglabasan na lahat ang katarantaduhan ng pamilya ni Duterte kasama ang mga alipores, ni Digong. Kita nyo, napakasimple, maliwanag naman siguro. Di po ba, Aling Roda? Sige, tuloy. Kaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama. Halimbawa, pumapatay, Yan. nakasuhan. Yan. Tinitiwalag po yan sa Narinig mo, tinitiwalag. So bakit mo kailangang isingit pa yang naratibo na yan? Mga kababayan, sinisingit yung naratibo. Ulitin ko lang, ang intensyon ng mga DDS ngayon, ang propaganda nila ngayon ay sirain, pag-awayin ang INC at ang gobyernong Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung pinakamaliwanag dyan. Yan po yung pinakamaliwanag dyan. Tuloy.
Agree ako dyan. Mayroon ako mga alam na ganyan na mga kaibigan ko na taga-iglesia. Ano sila pagdating mo sa rules, napaka-strict. Hindi nyo napapansin? Hindi yun naman sa... Nabubulol ka na. Sabihin mo na, nadulas ka na maigpit sila sa rules. Bakit kailangan mo isama? Yung mga nadadawit sa kalokohan, hindi ba't dapat tinitiwalag yan? At sabi nga nila, tiniwalag na nila yan. Kung tiwalag na yan, bakit kailangan pa nabanggitin yan? Di ba, Lynn Esguerra, thank you naman. Opo, Merry Christmas, Happy New Year po sa inyo lahat. Magpapasko po ako, opo, na walang love life. Opo. Ay, nako, kalma nga. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di po ba? Tingnan nyo, pansinin nyo. Nung yung binanggit ni Taberna, yung pagtitiwalag, biglang nag-iba ang tono niya. Pero gusto pa rin niyang bawiin, isingit yung naratibo na gusto niyang isiksik. Okay? Tuloy. Patay, Yan. nakasuhan. Yan. Itinitiwalag po Ini-imply po nung kwento na yan. kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama. Halimbawa, pumapatay, Yan. nakasuhan. Pumapatay, narinig mo? Yan. Di ba? Pumapatay, banat bay. Ano? Yan. Itinitiwalag po Nagnanakaw. Tinitiwalag yan. Tinitiwalag yan, banat bay. Paikot-ikot pa yung ulo niyang ganun kasi ayaw niya na yung naririnig niya. Pero kailangan niyang ibalita, Aquaman, thank you naman. Panoorin niyo maigi. Ulit-ulitin natin. At mamamatay tao, sino utusan niya? Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. Yung mamamatay na tao na pulis, inakusahan niya na. Siya nag-aakusa, mga kababayan. Siya po ang nag-aakusa na kayong mga iglesia ni Kristo ay mamamatay tao. Hindi po ang Pangulong Bongbong at hindi ang gobyernong ito. Siya po nag-aakusa. Ulitin natin. Ulitin natin. Yung script si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para ng EJK at mamamatay tao. Kita nyo, mamamatay tao na pulis daw. Sino utusan niya? Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis. Na Yung mamamatay tao na pulis. Sa bunganga niya galing. Yung mga mamamatay tao na pulis, tinukoy niya na, mga kababayan. Kung meron lang itong, bersikulo. Mga kababayan, huling-huli na to. Di po ba? Kung meron lang bersikulo at kapitulo, mga kababayan, nako, mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Sila ang nagudyok at nagsisiksik na ang mga iglesia ni Kristo ay mamamatay tao. Di po ba? Halimbawa, eto, gamitan natin kunyari lang, eto, ang chapter, verse, eto, dito, wait. Kapitulo 1. Ang sabi rito, mga kababayan, sa Kapitulo 1 ay eto. iglesia mamamatay tao. Iglesia mamamatay tao. Mga kababayan, sa kanila galing mismo. Iglesia ni Kristo mamamatay tao. Hindi ho galing sa atin yan. Kailanman dito sa channel na to. Ang sinasabi ko, ang Iglesia ni Kristo matuwid na nagtuturo ng mabuting aral ni Lord. Di po ba? Kita nyo, mga kababayan. Dito naman. Ito na. Versikulo 3. Pasok. Versikulo 3 hanggang versikulo 5. Ito na. Pasok. Punto nung script si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para ng EJK at mamamatay tao. Sino? Kita nyo, mga kababayan, huling-huli na sa versikulo 3 hanggang 5. Ang sabi rito, inulit-ulit na
Oh, mamamatay tao ng mga pulis. Ang tinutukoy dito yung mga pulis na Iglesia ni Cristo. Sa kanila galing yan, mga kababayan. Maging malawak ang pag-iisip ninyo sana, mga kababayan. Sila ho may sabi niyan, hindi ho tayo. Never sa bunganga ni Pangulong Bongbong Marcos. Never sa bunganga ni First Lady. Never sa bunganga ni Speaker. Yan lang naman yung pinanggigigilan ng mga yan. At never po sa bunganga ko manggagaling. Bakit ho? Dahil nga po ako nilalayo ko ang alin? Iglesia ni Cristo. Bakit? Hindi po ako naniniwala na na itong mga Iglesia ni Cristo sa asama, aayunan, ang mamamatay tao at magnanakaw. Di po ba? Hindi po ako naniniwala dyan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Nako mga kababayan, ulitin ko lang Ang aking lolo't lola ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nakapasok na ng ilang beses. Yung kung paano kadisiplina, ulitin ko lang. Kadisiplina mga Iglesia ni Cristo. Abay, mamamangha kayo. Ganun po mga kababayan, mamamangha kayo. Di po ba? Hiwalay ang alin? Ang nananalangin na babae at lalaki. Magkaiba yung lalabasan. Parehas ng papasukan pero magkaiba ng lalabasan. Bakit? Para nga naman, ang tuon ay totoong panalangin sa Diyos. Yung ating panalangin, yung panalangin ng mga iglesia ay nakatuon lang sa Panginoon. Hindi naman sa Katoliko ko. Mawalang galang, Hindi ho yung makikita natin sa mga ibang simbahan na nando doon naglalampungan. Aminin natin, real talk tayo. Maraming mga simbahan, ang alin, mga nando doon lang. Kala nyo nagsisimba pero naglalampungan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Siguro naman. Maliwanag na sa inyo hindi ako naniniwala na mga iglesia yung kaninang mga basher dyan. Ako naniniwala ako, pakawala yan. Para yan nga yung kanilang naratibo at propaganda. Pag-awayin ang mga INC at si Pangulong Bongbong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagpapalalang mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike!